Hello everyone! Kamustang lahat? It's Michael here and welcome back to my channel. This is the other portion ng bougainvillea plants ko na isusunod ko sa clearing project, and ito yung pinaka-challenging kasi dahil mas makapal yung mga sanga nito. And this will be scheduled sa ibang araw dahil I think mas maraming time ang i-consume nito. But for now, dito muna tayo sa nauna kong nasimulan. Previously, I uploaded yung part 1 ng bougainvillea clearing project ko wherein naipakita ko yung mga naging wild ng bugis and paano ko pinagpuputol yung mga sanga. Kaya naman for today's episode ay gagawin ko yung continuation video. Kaya tara, samahan nyo pa rin ako sa panonood ng continuation video at patapusin nyo hanggang dulo. Unahin ko nang ipapakita itong bougainvillea na itsura pa lang ay mapapansin mo nang malaki na yung mga ugat. And voila, tama, halos lahat ng nasa current paso niya ay nilamon na ng ugat. Ito na yung sign na need na niyang ilipat sa mas malaking paso para mas lalo pa siyang mag-grow. And I have a video kung bakit importante na nire-repat natin ang mga bougainvillea plants natin once in a while. As you can see, andito lahat at pinagsama-sama ko yung mga na-trim ko ng bougainvillea, and most of them ay ireripat ko to a larger pot. Ipapakita ko sa inyo why is there a need na ilipat sila sa mas malaking paso. And aside sa repotting guys, isasabay ko na din yung fertilizing since na-prune at na-trim sila. At marapat lang nabigyan natin sila ng nutrients para sa pagpapalabas ng mas maraming bagong sanga. And just to share lang din, at sa dami ko nang nagawang repotting videos na ginawa, like repotting ng mga buhay na newly propagated cuttings, repotting ng semi-mature and matured plants, repotting ng grafted bugis. Actually, nag-e-enjoy ako every time na nire-repot ko ang mga bugis. Nakakatuwa kasi sila. And habang ako ay nag-repot, gusto ko lang din magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. At if hindi ka pa nakasubscribe at bago lang sa channel ko, kindly click the subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko about bougainvillea. Napapansin nyo ba guys na may mga bougainvillea varieties talaga na masanga tulad na lamang nitong si Violet September. Aside sa masanga siya, masipag din mamulaklak kahit na off-season naglalabas pa rin ng flowers. At may mga bougainvillea varieties din naman na madamot magbigay ng sanga. Kung magsanga isa-isa lang. Parang ganito si Chitra variety. Tama ba? Kasi yung mga Chitra ko na nasa paso, halos isang sanga lang ang binibigay. Right now ay nasa repotting pad din ako at madami-dami din itong nire-repot ko at dinadagdagan ko kasi ng lupa, kaya naman madami din yung potting mix na ginawa ko. This time guys, yung garden soil ay nilagyan ko lang ng bulok na ipa ng palay. Mas mabilis siyang gawin compared dahil yung garden soil ay ready made na at nabibili na lang. Dinadagdagan ko lang siya ng bulok na ipa ng palay para hindi maging compacted yung lupa. And with this kasi, mas mabilis ma-drain yung water, which is good para sa bougainvillea, lalong-lalo na this rainy season. And yun nga lang guys, sa tag-araw naman, palagi lang magdilig kasi mabilis itong matuyo. Pero okay na din kaysa naman matagal na basa yung lupa.
At tapos may share ko lang din, lately natutuwa ako sa mga plastic na puting mga paso. Parang ang ganda kasing pagmasdan sa bougainvillea. Ito din kasi yung usually kung nakikita na gamit ng mga bougainvillea sellers. Di ko alam kung bakit, dahil siguro cheap ito. Ito kasing mga puting paso ay nabili ko lang ng 3 for 100 sa bayan, and feeling ko naman mura na. Though, mas mura pa rin yung maliliit na timba dahil tig 25 lang isa nun. And finally, natapos din ang repotting and pag-add ng mga lupa ng aking bougainvillea. Now naman ay ating didiligan sapagkat naglagay tayo ng fertilizer sa bawat isa sa kanila. At minsan-minsan lang din ako magdilig, lalong-lalo na ngayong tag-ulan. Dito kasi sa amin ay every night ay naulan, pero during the day naman ay maaraw. And this is good dahil nagagawa ko pa rin yung mga gardening activities ko during the day. And after watering, ready na silang ilagay sa area nila, at ito akong medyo seryoso sa paglalagay ng mga newly potted and newly trimmed boogies. Mas madali na now kasi hindi na matinik at hindi na bushy. Mas madali na maglagay, pero inaayos ko pa rin based sa direction ng mga sanga. So there you have it, guys. Thank you so much for watching, at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for boogies. Kaya don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you on my next videos. Bye-bye!